Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng SSS Retirement Benefit. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo mag-umpisa kung paano mag-apply nito, pag-usapan muna natin yung dalawang types ng SSS pension. Pero isa lang ang makukuha mo dito. Yung una is yung lump sum pension. So ang lump sum pension ay one time lang natin makukuha. So kanino ito apply or applicable? Basta lahat ng mga contribution mo nung nagsimula ka palang mag-contribute kasama ng mga earnings ay ibibigay sa iyo ni SSS kasama na yung mga contribution mo na voluntary, employed, self-employed, or OFW. Ang lump sum ay applicable lamang sa mga nakahulog ng 36 months to 119 months na total contribution. So ibig sabihin nito, kapag 35 months below lang yung nabayad mo ay hindi ka qualified sa pension benefit ni SSS. Pero kung ikaw ay nakakuha na ng 36 to 119 months na total contribution, lump sum na ang iyong makukuha na pension kay SSS. So ibig sabihin lang nito, hindi ka na makakatanggap ng monthly pension kasi buo mo nang matatanggap yung pension mo. Ang tawag doon, lump sum. Buo mo nang makukuha lahat ng mga hinulog mo, hinulog ng employer mo, pati yung kinita na mga hulog mo ay matatanggap mo ng isang beses lang. At ang tawag doon ay lump sum pension. At ngayon punta na tayo sa pangalawang kind ng SSS pension. Ito yung monthly pension. So ito ay may dalawang uri. Yung una, pagka-retire mo, bibigyan kanila ng lump sum equivalent to 18 months of our monthly pension. So for example, ikaw ay may 10,000 na monthly pension. So bibigyan kanila ng lump sum na 18 months ng iyong monthly pension. So makakatanggap ka kaagad ng 180,000 pagka-retire mo. So sobrang sarap, di ba? Kasi kung iisipin mo, buong 18 months na dapat ibibigay sa iyo monthly ay ibibigay sa iyo ng isang bagsakan ni SSS. Dati nga daw 36 months yan, ngayon ginawa na lang nilang 18 months. Mas maganda sana kung 36 months, 'di ba? At after ninyong makuha ang 18 months total ng inyong monthly pension, mag-aantay na kayo ng 18 months para mag-start na sa inyong monthly pension. So ibig sabihin yan, bali in advance lang yung 18 months na monthly pension ninyo. So after nyo matanggap ng buo yun, mag-aantay naman kayo ulit ng 18 months para makatanggap ng monthly pension again. At ngayon dito naman tayo. Kung kanina may dalawang kinds ng SSS pension. Ngayon naman may dalawang type ng SSS pension. Ito naman ay base kung kailan ka gustong magretiro. Una ay yung optional retirement, which begins at 60 years old. At ang pangalawa ay ang mandatory, which is 65 years old. So ibig sabihin lang nito, si SSS ay nagbibigay ng option na pagdating natin ng 60 years old ay pwede na tayong magretiro. At yun ang tinatawag natin na optional. So kung 60 ka na or below 65, basta gusto mo nang magretiro, optional retirement po ang tawag dyan. Kapag umabot ka na ng 65 years old, wala na talagang option, mandatory na talaga yon. Pensyonado ka na talaga nun sa ayaw mo at sa gusto mo dahil senior ka na, kaya tanggapin mo na yon. So ngayon punta na tayo kung paano mag-apply ng SSS Retirement online. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. And then may makikita kayong ganito, hanapin at i-click nyo na lang ang create a my.sss account or login. Ito po yon. At dito hanapin at i-click nyo po ang member login. At mapupunta na po kayo dito sa paglalagay ng user ID at password. So make sure guys meron na kayong user ID at password. So kung wala pa kayong nagawang user ID at password, may video na po kong ginawa dyan kung paano gumawa. Hanapin nyo na lang po. Ilalagay ko na lang sa description box. So dito, kung nalagay nyo na yung user ID at password ninyo, i-click nyo na po itong sign in. So kung kaka-login lang ninyo, wala pa kayong makikitang time-based one-time password. So one-time pin through SMS lang yung nakalagay dyan.
So kung gusto nyo magkaroon ng ganito na mayroong time-based one-time password, may video na rin po akong ginawa kung paano gumawa niyan. So ngayon i-click lang natin tong get pin, itong sa baba ng one-time pin through SMS. So dito maglalagay kayo ng OTP na marireceive ninyo. So kung meron na, ilagay nyo na lang po dito, then click login. At pagkatapos may makikita kayong data privacy notice dito. So scroll down nyo na lang po yan, basahin nyo na lang po lahat. At pagkatapos may makikita kayong I agree dito sa baba. So i-click nyo na lang po ito. And then makakapasok na po kayo sa homepage ng inyong SSS online account. At dahil sa gusto nating mag-apply ng ating retirement benefit, so scroll down lang po natin ito hanggang sa makita natin dito sa baba yung apply for retirement benefit. Ito po yun. So kung ganito yung makikita ninyo, kailangan nyo pang i-update yung information ninyo at dapat meron kayong bank account or e-wallet na nakaregister sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. Yes po, kailangan nyo talagang mag-register ng bank account or e-wallet kasi doon po ihuhulog yung makukuha ninyong retirement benefit. At hindi po kayo makakaproceed dito kung wala kayong na-enroll na bank account or e-wallet. So para sa mga hindi alam kung paano mag-enroll, may video na po akong ginawa dyan kung paano mag-enroll ng bank account or kung paano mag-enroll ng GCash account. Check nyo na lang po sa mga videos ko or ilalagay ko na lang po yung link sa description box ng video na to. So kung meron na kayong active na bank account or e-wallet na nakaregister sa inyong SSS Account Disbursement Enrollment Module, ganito na po yung makikita ninyo. So pwede na po kayong mag-proceed sa pag-apply. So dito na tayo sa paglalagay ng date of separation. So dito ilagay nyo po kung anong petsa kayo tumigil sa pagtatrabaho. Or kung voluntary kayo, pwede kung kailan kayo nag 60 years old. So yung nag-a-apply nito ay July 30, 2024 siya nag-retire, kaya ito yung nilagay natin dito. At kung okay na, i-click natin ang proceed. At pagkatapos kung may makikita kayong ganito, na hindi daw kayo makaka-proceed dahil hindi pa kayo umabot ng 60 years old at the time of contingency. At pagkatapos kung ganito yung makita ninyo pagka-click nyo ng proceed, may check na nakalagay dyan, then dito sa baba makikita nyo po yung employment history ninyo. So i-double check nyo na lang po lahat yung employment history ninyo. Baka kasi may employer kayo na wala dito sa employment history ninyo, ibig sabihin yan hindi naghulog yung employer ninyo dati. So pwede kayong pumunta sa SSS branch para i-report na nagtrabaho kayo doon tapos hindi naman sila pala naghuhulog ng inyong SSS contribution. At dito may pagpipilian kayo kung yes or no ba. Kung gusto mo ba daw i-avail yung 18 months na advance pension. So about dito, na-discuss ko na ito kanina bago tayo mag-umpisa. So kayo nang bahalang pumili kung i-advance nyo or hindi. So yes or no lang. Sa akin, yung client ko is yes yung pinili niya. So dito sa baba, kayo nang bahala kung ano yung bank account or e-wallet na nakaregister sa inyong SSS account Disbursement Enrollment Module, kung ano yung gagamitin ninyo. Pero kung isa lang yung naka-enroll doon, kagaya nito, S-West lang, so ito lang yung mapipili ninyo dyan. So kung okay na, i-click nyo na po itong proceed, itong may box. At pagkatapos may makikita kayong ganito, dahil nag-avail na kayo ng 18 months advance pension, gusto nyo ba daw i-proceed? So kung okay kayo dyan, i-click nyo na lang po itong okay. So July 30, 2024 tayo naglagay ng retirement. Pero yung nakalagay dito, please be informed that the effectivity of your retirement is October 26, 2024. Tapos nandito rin yung estimated monthly retirement pension benefit na makukuha ninyo, including na daw yung 1,000 pesos na additional benefit. So ang total na makukuha ng client ko monthly is 2,826 pesos. Pero hindi pa po daw final yan kasi i-compute pa ulit ni SSS yan. At dito sa baba may makikita kayong would you like to proceed. So kung okay kayo sa computation at wala kayong problema at gusto niyo i-proceed, i-click nyo na lang po itong proceed, itong may square. At pagkatapos may makikita kayong online certification undertaking dito. So basahin nyo na lang po lahat yan
At dito sa pinakababa may makikita kayong check to certify and proceed. So i-click nyo na lang po itong box katabi ng check. At kung may check na yan at okay naman kayo lahat, i-click nyo na po itong proceed. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. So natapos nyo na yung step 1, step 2 at step 3. So complete na and successful na daw yung pag-submit ninyo ng retirement claim. So screenshot nyo po to para makuha nyo po yung transaction number at may copy kayo niyan. At sa mga nagtatanong kung ilang days or weeks bago makuha yung retirement claim ninyo, yung sa akin kasi dati may nag-in-apply ako, 1 to 2 weeks po talaga makukuha yung retirement claim ninyo. So may marireceive pa kayong email na kagaya nito. So ito yung email na na-receive ko na successful na daw yung pag-submit ko ng retirement claim. And then, mag-antay-antay lang kayo guys, mga 1 week kasi may marireceive kayong text na ganito. So sample text lang to na approve na yung retirement claim ninyo. So mag-antay lang kayo ng mga 3 to 5 working days para pumasok yung pera sa bank account or e-wallet na ginamit ninyo. So i-check nyo na lang from time to time yung bank account or e-wallet na ginamit ninyo kung pumasok na yung pera doon.